Sa kabila nga po mga idol ng pagtatamo ni Kyrie Irving ng ACL injury, kakailanganin nga ng matagal na recovery bago siya makabalik sa lineup at malaki pa rin naman ang tiwala sa kanya ng buong prangkisa. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit kahit man hindi siya makakapaglaro next season, binigyan at pinapirma pa rin naman siya ng bagong extension na nagkakahalaga ng 3-year $149 million contract. Ibig sabihin, mananatili pa rin siya sa Dallas Mavericks hanggang sa taong 2028. At base sa balita, kahit man nagtamo ng malalang injury si Irving, posible pa rin naman itong makahabol sa lineup ngayong season. Sa katunayan, ayon sa isang insider, posibleng makapaglaro si Irving pagkatapos ng All-Star break. Kaya mukhang kakailanganin lamang ni Anthony Davis, Klay Thompson at Cooper Flagg na panatilihin sa itaas ang kanilang team sa West hanggang sa makabalik ito, at kapag nagawa nila yan, siguradong mas tataas ang kanilang tsansang makabalik sa NBA Finals. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, puro mga guards at forwards nga ang kinuha ng Los Angeles Lakers sa NBA Draft, which is masyadong ikinadismaya ng mga fans. Malaki nga daw ang pagkakamali ni Pelinka na hindi sila kumuha ng sentro para kina LeBron at Luka. Pero ayon sa naging pahayag nito, hindi rin naman nakakagulat bakit ganito ang estratehiya ni Rob Pelinka, dahil sa isang bagong sentro nga na merong experience ang gusto nilang makuha. Ayaw rin naman nilang magpapirma ng batang big man dahil posible na maging liability lamang ito. Mismong si Rob Pelinka na ang nagsabi, hindi siya titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng mga bagong sentro sa kanilang lineup. At kabilang sa mga big man na nasa listahan, sina Bam Adebayo, Miles Turner, Walker Kessler at si Nicholas Claxton na lahat available sa trade market at sa free agency. Sa kabilang banda, sa pagtatapos ng NBA Draft, nakuha nga dito ang Golden State Warriors ng 4 na bago at batang player, ang kanilang 52nd pick na si Alex Toye, ang kanilang 56th na si Will Richard, Chance Macmillan at si LJ Sayer na parehong merong 10 deal. Pero sa kabila niyan, wala pa rin namang kasiguraduhan kung makakasama sila sa official lineup next season. Ngunit ang problema, kahit gustuhin na makasali sa lineup ng Golden State, mukhang malabo nga itong mangyari. Base sa balita, wala rin naman ngang balak pa ang Golden State na gumamit ng mga rookie sa kanilang lineup. Lahat ng kanilang mga nakuha na batang player sa NBA Draft, paglalaruin lamang nila sa Summer League at sa kanilang G League team na Santa Cruz Warriors. Mas gusto nga po nilang makakuha ng mga veterano, mas magagaling na player sa free agency at trade market, since ayaw nilang sayangin ang isa na namang taon ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Alam nga ninyo na bilang na lamang ang mga taon ni Stephen Curry sa NBA, kaya desidido silang makabuo ng isang legit na championship lineup next year. Anong masasabi nyo dito mga idol?